Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming lolo at lola, mga kagintong edad. Kumusta po kayo ngayong araw? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na nag-iingat. Ngayong araw po, isang mahalagang paksa ang ating tatalakayin na alam kong sensitibo pero kailangan nating pag-usapan ng bukas. Ito po ay tungkol sa ating pinaghirapan, ang ating ipon na naging bunga ng mahabang taon ng pagod at sakripisyo. Bilang mga senior, napakahalaga po ng ating financial independence. Ito ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng isip, kakayahang bumili ng ating mga pangangailangan at higit sa lahat, dignidad sa pagtanda. Hindi po ba't gusto natin maging malaya at hindi umaasa sa iba, lalo na pagdating sa ating personal na gastos? Pero sa totoo lang po, may mga pagkakataon na ang pinaghirapan nating ito ay nagiging target ng mga taong malapit sa atin. Hindi po natin sinasabi na lahat ng kamag-anak ay may masamang intensyon. Pero kailangan po nating maging mapagmatyag at matuto kung paano protektahan ang ating sarili. Ang financial exploitation po o ang paggamit ng pera ng nakatatanda ng walang pahintulot o sa paraang hindi para sa kanilang kapakanan ay isang malaking problema na nakakaapekto sa maraming senior sa buong mundo, kasama na po dito sa Pilipinas. Kadalasan ang gumagawa nito ay ang mga taong pinagkakatiwalaan natin, mga anak, apo, pamangkin o iba pang malalapit na kamag-anak. Kaya naman po sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 senyales na dapat bantayan. Hindi po ito para manghinala tayo sa lahat, kundi para maging handa at alam natin kung paano kumilos ng may katalinuhan at pagmamahal sa sarili. Handa na po ba kayo? Tara na't simulan ang ating talakayan. Ang una po nating senyales na dapat bantayan ay ang paulit-ulit na panghihiram o pagtatanong sa inyong pera. Natural po sa pamilya ang magtulungan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Pero may malaking pagkakaiba po ang tunay na pagtulong sa pananamantala. Mapapansin niyo po ito kapag ang isang kamag-anak ay madalas lumapit sa inyo para humingi ng pera at ang mga dahilan ay tila hindi na makatwiran o paulit-ulit na lang. Halimbawa, laging may bigla ang emergency, kailangan pambayad sa utang, pambili ng gamit na hindi naman esensyal, o kaya ay para sa negosyo na hindi naman nagpo-prosper. Mas nakakabahala po ito kung hindi na ibabalik ang mga hiniram na pera o kaya ay walang malinaw na plano kung paano ito babayaran. Minsan, makikita nyo na mas magastos pa sila sa inyo, pero laging sa inyo lumalapit kapag may problema. Ang masakit po, minsan ay pinaparamdam pa nila na obligasyon ninyong tumulong dahil kayo ang magulang o lolo't lola. Kung nararamdaman nyo po na tila kayo ay nagiging ATM o bangko ng inyong kamag-anak at ito ay nakakaapekto na sa inyong sariling budget at kapakanan, ito po ay isang malinaw na senyales na kailangan ninyong maging maingat. Mahalaga pong matuto tayong magtakda ng limitasyon. Hindi po masama ang tumulong, pero hindi rin po masama ang unahin ang ating sariling kapakanan at seguridad. Tandaan po, ang pera nyo ay pinaghirapan nyo. Hindi po ito dapat basta na lang nauubos sa mga bagay na hindi naman talaga pangangailangan. Ito po ang isa sa pinakamahirap na makilala dahil dinadaan sa damdamin. Ang pangalawang senyales ay ang pagmamanipula sa inyong emosyon o pagpaparamdam ng pagkakasala. Ang mga taong gumagawa nito ay madalas gagamitin ang inyong pagmamahal, kabaitan at sense of family obligation laban sa inyo. Halimbawa, sasabihin nila, "Wala ka bang tiwala sa akin, Naitay? Kung mahal mo ako, tutulungan mo ako." O kaya ay ikukwento ang kanilang mga problema na may kasamang pag-iyak at pagdaing para lang mapilitan kayong magbigay ng pera. Mapapansin nyo rin po na kung minsan ay pinapaalala nila ang inyong mga nakaraang pagkukulang
o kaya ay ikinukumpara kayo sa ibang magulang o lolo't lola na mas mapagbigay. Ang layunin po nito ay magtanim ng guilt sa inyo para hindi kayo makatanggi. Ang pinakamahirap po dito ay ang pakiramdam na tila kayo ang masamang tao kapag hindi kayo nagbigay. Pero tandaan po natin, ang tunay na pagmamahal ay hindi nanghihingi ng kapalit at lalong hindi nagmamanipula. Ang pagmamahal po ay nagbibigay ng respeto. At ang respeto ay kasama ang pag-unawa sa inyong limitasyon at karapatan. Kung nararamdaman niyo po na kayo ay pinipilit o sinisisi at ito ay nagdudulot na ng stress at lungkot sa inyo, kailangan po nating maging matatag at protektahan ang ating sariling kapayapaan ng isip. Hindi po ito madali, pero mahalaga para sa inyong kalusugan at dignidad. Ang pangatlong senyales po ay mas direkta at mas madaling mapansin. Ang hindi maipaliwanag na pagbaba ng inyong bank account o pagkawala ng inyong ari-arian. Ito po ay mangyayari kung may access ang kamag-anak sa inyong bank account, ATM card, or iba pang financial records. Halimbawa, napansin nyo na may mga withdrawals sa inyong bank account na hindi nyo namang ginawa o kaya ay may mga transactions sa inyong credit card na hindi nyo alam. Maaari rin po na may mga alahas, mahahalagang dokumento, o iba pang ari-arian sa bahay na biglang nawawala o hindi na makita. Napakahalaga po na regular ninyong sinusuri ang inyong bank statements at resibo. Kung meron kayong pinagkakatiwalaan na kamag-anak na tumutulong sa inyo sa pag-manage ng inyong pera, siguraduhin po na meron kayong sariling kopya ng lahat ng transaksyon at kayo mismo ang nag-check nito. Huwag po nating ipagkatiwala ng buo ang ating finances sa iba nang hindi tayo mismo ang nagbabantay. Kung may napansin po kayong kakaiba o may nawawala, huwag po kayong mag-atubiling magtanong at imbestigahan. Hindi po ito pagdududa, kundi pagiging responsable sa inyong pinaghirapan. Tandaan po, ang inyong pera at ari-arian ay bunga ng inyong dugot pawis at may karapatan kayong protektahan ito. Ang ika-4 na senyalis po ay ang pagkontrol sa inyong mga desisyon sa pera o sa inyong mga mahahalagang dokumento. Ito po ay nangyayari kapag may isang kamag-anak na tila gustong pangasiwaan ang lahat ng inyong financial matters kahit hindi naman ninyo ito ipinagkaloob sa kanila. Halimbawa, pinipigilan kayong mag-withdraw ng pera, hindi kayo pinapayagang magkaroon ng sariling bank account, o kaya ay sila na ang nagdedesisyon kung saan gagastusin ang inyong pera nang hindi kayo kinukonsulta. Mas malala po kung itinatago nila ang inyong mga importanteng dokumento tulad ng titulo ng lupa, bank passbooks, birth certificate o iba pang legal na papeles. May mga pagkakataon din po na pinipilit kayong baguhin ang inyong last will and testament o kaya ay ipapirma kayo sa mga dokumento na hindi ninyo naunawaan ang nilalaman. Ang ganitong uri po ng pagkontrol ay nag-aalis sa inyo ng inyong kalayaan at karapatan bilang isang senior citizen. May karapatan po kayong magdesisyon para sa inyong sarili, lalo na pagdating sa inyong mga ari-arian at pera. Kung nararamdaman nyo po na tila nawawala na ang kontrol ninyo sa inyong sariling buhay, pinansyal, at merong kamag-anak na labis na nanghihimasok, kailangan po nating kumilos. Maghanap po ng mapagkakatiwalaang tao na makakatulong sa inyo, tulad ng ibang tapat na miyembro ng pamilya, kaibigan o legal na tagapayo. Hindi po dapat mawala sa inyo ang inyong boses at karapatan. Ang huling senyales po na dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang biglaang pagbabago sa ugali ng isang kamag-anak kapag may kinalaman na sa pera. Mapapansin niyo po na tila mas nagiging sweet, mas mapag-alaga at mas madalas bumisita ang isang kamag-anak kapag may inaasahan silang pera mula sa inyo o kaya ay kapag alam nilang kakarating lang ng inyong pensyon.
Pero pagkatapos nilang makuha ang gusto nila, bigla na lang silang nagiging distant, hindi na nagpaparamdam o kaya ay nagiging mainitin ang ulo kapag hindi ninyo sila napagbigyan. Ito po ay isang malinaw na indikasyon na ang kanilang motibasyon ay hindi tunay na pagmamahal o pag-aalaga, kundi ang inyong pera. Ang tunay na pagmamahal po ay consistent, hindi ito nagbabago base sa kung meron kayong maibibigay o wala. Kung nararamdaman nyo po na tila kayo ay ginagamit lamang at ang pagtrato sa inyo ay nakadepende sa inyong financial capacity, ito po ay nakakasakit at hindi tama. Mahalaga po na pahalagahan ninyo ang inyong sarili at ang inyong kapakanan. Huwag po nating hayaan na ang ating pagmamahal sa pamilya ay gamitin laban sa atin. Ang pag-unawa sa ganitong senyales ay ang unang hakbang para maprotektahan ang inyong puso at ang inyong pinaghirapan. Ngayon po pag-usapan naman natin kung paano ninyo mapoprotektahan ang inyong pera ng may dignidad at hindi sinisira ang ugnayan sa pamilya hanggat maaari. Hindi po ito madali pero mahalaga para sa inyong kapayapaan. Una po, magtakda ng malinaw na limitasyon. Hindi po masama ang magsabi ng hindi o ito lang ang kaya kong itulong. Ipaliwanag po ng mahinahon na meron din kayong sariling pangangailangan at budget para sa inyong pagtanda. Halimbawa, maaari ninyong sabihin, "Anak, mahal kita, pero ang pera na ito ay para sa aking gamot at pangangailangan sa pagtanda. Hindi ko na ito pwedeng galawin." Kung meron kayong gustong tulungan, magbigay ng halagang hindi makakaapekto sa inyong sariling seguridad at huwag na kayong umasa na ito ay maibabalik pa. Tingnan nyo na lang ito bilang regalo. Pangalawa, panatilihing pribado ang inyong financial information. Huwag po ninyong ibigay ang inyong ATM PIN, bank account details, password o iba pang sensitibong impormasyon kahit kanino, kahit pa sa inyong pinakamalapit na kamag-anak. Kung kailangan nyo ng tulong sa pag-withdraw o pag-aasikaso ng bank transaction, sumama po kayo mismo sa bangko. Kung hindi kaya, magpadala ng mapagkakatiwalaang kasama na hindi mag-isa ang may hawak ng inyong card o passbook. Pangatlo, regular na suriin ang inyong financial records. Kung meron kayong bank account, humingi po kayo ng monthly statement at suriin ito ng mabuti. Kung hindi nyo maintindihan, magpatulong sa isang taong lubos ninyong pinagkakatiwalaan na hindi kasama sa mga pinaghihinalaan ninyo. Kung may napansin kayong kakaiba, huwag po kayong mag-atubiling magtanong sa bangko. Pang-apat, magplano para sa hinaharap. Kung mayroon kayong malaking ari-arian o ipon, makipag-usap po sa isang legal na tagapayo para sa inyong will and testament. Malinaw na ilagay kung sino ang magmamana at paano ito hahatiin. Maaari din po kayong mag-set up ng isang trust fund na merong independent trustee para maprotektahan ang inyong assets. Ito po ay para masigurado na ang inyong pinaghirapan ay mapupunta sa tamang tao at para sa tamang layunin. Panglima, magkaroon ng suporta. Huwag po kayong mag-isa sa pagharap sa ganitong problema. Makipag-usap sa ibang tapat na miyembro ng pamilya, kaibigan o pastor na pinagkakatiwalaan ninyo. Kung kinakailangan, huwag pong mag-atubiling humingi ng tulong sa mga ahensya ng gobyerno na tumutulong sa mga senior citizens laban sa financial abuse. Tandaan po, hindi kayo nag-iisa sa labang ito. Ang paghingi ng tulong ay senyalis ng lakas, hindi kahinaan. Mga minamahal naming kagintong edad, alam kong mahirap pag-usapan ang ganitong paksa, lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang ating sariling pamilya. Pero ang inyong kapayapaan ng isip, ang inyong seguridad, at ang inyong dignidad sa pagtanda ay napakahalaga. Ang pera po ay hindi lang papel o numero sa bangko. Ito po ay sumasalamin sa inyong kalayaan, sa inyong kakayahang magdesisyon para sa inyong sarili at sa inyong karapatang magkaroon ng payapang pagtanda.
Huwag po nating hayaan na ang ating pagmamahal at kabaitan ay maging dahilan para tayo ay masamantala. Ang pagprotekta sa ating sarili ay hindi po pagiging makasarili. Ito po ay pagiging matalino at responsable sa ating pinaghirapan. Tandaan po, may karapatan tayong magkaroon ng isang payapa at masaganang gintong edad, malayo sa anumang uri ng pangamba. Sana po ay marami kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw. Kung mayroon po kayong mga tanong o kung mayroon kayong sariling karanasan na nais ibahagi ng may pag-iingat, huwag po kayong makatubiling mag-comment sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay maaaring maging inspirasyon at gabay din sa iba. Mahalaga po ang bawat isa sa atin. Patuloy po tayong maging matalino, mapagmatsyag at matatag. Hanggang sa muli po, mag-ingat po tayong lahat at naway pagpalain tayo ng Panginoon. Paalam po.